Ganito ang nangyayari ngayon sa American West. Sunod-sunod na pagkakaroon ng wildfires. At dito sa Utah ay 90,000 hectares po ang nagkaroon ng wildfire at nag-declare na sila ng state of emergency. At sa iba-ibang panig pa po ng lugar ng US ay nangyayari po ang ganito. At sa buong 2026, ganito na po yung karaming lugar na naapektuhan ng wildfires. Umabot na po ng 3 million hectares. Gaano po kalaki ang lugar na yan na napinsala ng matinding apoy, dulot ng matinding init. Kung sa Europe ay marami po ang namamatay bunsod ng matinding init, dito naman po sa US ay marami po ang mga kapaligiran ang nasusunog bunsod ng matinding init at wildfire. Sa isang banda, kung titignan natin bakit nga ba nangyayari ang mga bagay na yan, ang isang dahilan ay ang climate change. Dahil sa mga tao sa kanilang hindi matapos-tapos nakakontentuhan na magkaroon ng pera, ay pilit silang gumagawa ng mga negosyo na kahit na masira na ang kapaligiran, magkaroon na ng matinding polusyon, ay okay lang ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang negosyo para lang kumita ng mas malaking pera. At dyan po unti-unti nagbabago ang ating klima. Pero bukod pa dyan, meron pa pong mas malalim na dahilan. Hindi nyo po ba napapansin ang ating panahon ngayon? Lalo ngayong taon na ito na kung ano-ano yung nangyayari sa ating paligid. Sa Europe, marami nang pamatay dahil sa init. Dito naman nagkaroon ng wildfire. Sa ibang panig ng mga bansa, maging sa bansa natin, ilang lindol na po ang naitala sunod-sunod hanggang ngayon hindi natatapos. Merong mga baha, merong bulkan na pumuputok, ang Taal ay kahapon lamang ay nag-alboroto, at yung iba-iba pang pangyayari sa ating mundo. Hindi ba kayo nababahala na merong mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari yan? Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay may mensahe sa bawat isa po sa atin na tayong lahat ay gumising na sa katotohanan. Sa mga hindi patunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ito na po yung pagkakataon para gisingin po yung ating natutulog na pananampalataya, yung ating mga patay na pananampalataya sa ating Panginoon, dahil wala pong ibang magliligtas sa tao kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ay biyaya po sa atin ng Diyos. Kaya kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, yes, sa daming nangyayaring ganyan, tila ba parang nakakabahala. Pero alam mo, kung totoo kang Kristiyano, kung totoo kang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi ka basta-basta mababahala sa mga ganyang klaseng nangyayari sa ating sanlibutan, kundi nalalaman mo na yung mga tanda na yan ay isang senyales na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay nalalapit na. At ikaw, kung ikaw ay Kristiyano na sa panahon na ito na yung panahon hindi na para maglaro-laro pa sa ministry. Hindi na ito yung panahon para magbiro-biroan pa sa ministry. Ito na yung pagkakataon upang magseryoso ka. Gawin mo ang nararapat na kalooban ng Diyos dahil ang panahon ay hindi na natin nalalaman. Marami na po nangyayari sa ating bansa. At alam niyo po ang katotohanan, yung nangyayaring wildfire ngayon sa US ay mas matindi pa po dyan ang sasapitin ng mundong ito pagdating ng judgment ng Panginoon. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Alam nyo ang katotohanan, mga kapatid, marami ngayon na nagse-celebrate ng tinatawag na pride. At alam nyo po yung kanilang symbolize na ginagamit ay yung bahaghari na hindi po nila nalalaman ng katotohanan yan. Yan ay covenant ng Panginoon na hindi niya na muli babahain ang sanlibutan upang ito ay malipol. Kundi alam niyo po ang sabi ng Biblia in 2 Peter chapter 3 verse 7, ang paghatol ng Diyos, ang judgment ng Diyos, ang gagamitin niya po diyan ay ang apoy. Kaya kung nakikita nyo po yung mga wildfire na yan, mas matindi pa po dyan ang mangyayari pag humatol na ang Panginoon sa sangkatauhan. Kaya habang may pagkakataon ka pa, habang nabubuhay ka pa, sikapin mo na magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ng buo sa iyong puso upang maranasan mo ang tunay na kaligtasan. At ikaw, Kristiyano, magseryoso ka na sa gawain ng Panginoon. Nawa naging pagpapala po mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.